Tiniyak ng Quad Committee ng Kamara na masusi nilang pag-aaralan ang naging testimonya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban ukol sa isyu ng iligal na droga. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Nanindigan ang Quad Committee ng Kamara na walang halong politika ang kanilang sanib-puwersang investigasyon ukol sa illegal pugos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Kahapon, umarangkada na ang unang pagdinig ng joint panel sa Bacolor, Pampanga na dinaluhan ng daan-daang kongresista, mga opisyal at iba pang personalidad. Wala hong politika rito na kung nagkataon may ganyan, pagka hindi ho na-substantiate yung ganyang anggulo ng politika, hindi po namin papansinin yan. Definitely, pagka ito'y walang ebidensya, hindi po namin ititreat na mabigat na, kasi mabigat na akusasyon nito. This is nakakagulat nga dahil hindi mo namin ine-expect yan. Sa talakayan, isa sa mga humarap si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban at ilang malalaking personalidad ang binangalanan niyang sangkot umano sa nasabat na bilyon-bilyong pisong shabu shipment noong 2018. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Partikular niyang tinukoy ang asawa at kapatid ni Vice President Sara Duterte na sina Attorney Man Scarpio at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kasama na ang nooy Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Idinawit din ni Guban sina dating DNR Undersecretary Benny Antiporda at ang kasalukuyang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS na si Yusek Paul Gutierrez. Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Dati nang itinanggi ni Carpio na may kinalaman siya sa anumang isyu ng illegal na droga. Sa isang pahayag, iginiit naman ni Congressman Duterte na sinungaling umano si Guban at walang kredibilidad. Ni hindi raw niya ito kilala at kahit kailan wala silang anumang naging transaksyon. Maging si Yusek Gutierrez marinding itinanggi ang mga alegasyon ni Guban na tinawag din niyang sinungaling. Dumipensa rin si Antiporda ukol sa issue. Una, hindi ko siya kilala. Never ko siya nakita, never ko siya nakausap. Second, si Congressman Pulong, hindi ko rin kilala. Hindi niya rin ako kilala. Minsan di kami nagkausap, okay? Si Michael Yang, hindi ko rin kilala. Minsan di ko rin nakausap. Si Mans Carpio, ganun din. I don't think na credible itong mga pinagsasabi niya. And in the first place, never tayo na-involved sa corruption. Diyan pa kaya sa drugs, na-involved tayo. Bakit naman, hindi tayo ganon. Pagtitiyak naman ng House Quad Committee, titimbangin pa nila ang naging testimonya ni Guban at sa susunod na pagdinig, iimbitahin na rin nila ang mga pinangalanan niyang personalidad para marinig din ang kanilang panig. Mela Lesboras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.